tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ang ganda-ganda naman dito. Napakaganda at napakatahimik pa. Nagustuhan mo rin ba? Oo, mabuti na lamang at sinama tayo ni Sir, ano? Pero, nasaan si Sir? Ayun kausap na yung kliyente ng kumpanya. Alam mo, friend, may napapansin ako kay Sir. Ano? May gusto siya sa'yo at gustong manligaw sa'yo. Tama ba ako? O may relasyon na kayong dalawa? Wala pa. Nanliligaw pa lamang siya. Mapalad ka at bigating tao ang nanliligaw sa'yo. Kung ako sa'yo, huwag mo nang patagalin pa ang panliligaw ni Sir. Sagutin mo na siya kaagad para hindi na siya makawala. Sira. Pwede ba namang sagutin ko na siya kaagad nang hindi ko pa nakikilala ng lubusan? Ano pang hahanapin mo kay Sir? Gwapo, may matatag na trabaho, mabait, at higit sa lahat, single. Huwag kang ang sulsol. Hindi lamang si Sir ang nanliligaw sa akin eh. Alam ko, pero kung ako sa'yo, si Sir na lang ang piliin mo. Kasi, kilala mo na siya. Teka, kailan pa ba siya nanligaw sa'yo, ha? Mag-iisang buwan na siguro. Oh, kaya pala, ang titigan ninyo ay ang lagkit, parang malagkit. Ikaw talaga, kung ano-anong napapansin mo, no? Hindi naman. Ayan si na Sir, si Sir. Papalapit. Ha? Oo nga, Tahimik kaya ka lang dyan, ha? tumigil ka. Tahimik ka lang. Sige nga. Oh, girls. Boring na ba kayo dyan? Hindi naman. Nawiwiling nga kami ni Sofia na pagmasdan ang kagandahan ng lugar na ito eh. Siya nga pala. Kumusta? Na-i-close mo na ba ang deal ninyong dalawa ng kliyente mo? Siyempre. Ako pa. Magiging manager ba ako kung hindi ako magaling? At bilang pambawi ko sa inyo sa pagsama at paghihintay ninyo sa akin, ititreat ko kayong dalawa sa isang first class na restaurant ng bayang ito. Dahilan at naririto ka na naman sa bahay. Tinapat na kita. Hindi ba na may nobyo na ako? Hindi ba't sinabi ko rin sa'yo? Natitigil lamang ako ng paliligaw sa'yo kung kasal na kayo ng lalaking yun. Bahala ka. Pero huwag mo kong sisisihin kung walang patutunguhan ang panliligaw mo sa akin. Mahal kita, Lita. At kaya kong patunayan yun sa'yo. Paano? Pagkakasalan kita sa oras na tanggapin mo ang pag-ibig ko. Wala na si Marlon. May kaya sa buhay at may tsura din si Marlon. Kaya lang, maraming bisyo. Kung sa kakayahan na ibigay lahat sa akin ang gusto ko, ay pareho sila ni Hill, na may kakayang ibigay ang mga luho ko. Kaya lang, parang mas angat sa kanya si Hill dahil may matatag itong hanap buhay. At subok ko na rin ang pagmamasakin ni Hill. Sino nga kaya sa kanilang dalawa? Ni Hill at Marlon ang sasagutin ko. Si Hill na may matatag na trabaho o si Marlon na kahit hindi magtrabaho ay kayang ibigay sa akin ang mga luho ko sa buhay.
Ano na naman ba itong dala mo, Senya? Kararating lamang po ni Kuya galing ng New York. Marami po siyang dala at sobra po sa amin ni ate, kaya naisipan ko po kayong bahaginan. Ang batang ito, oo. Nag-abala pa. Malit lang po na bagay ho yan. Sige po, aalis na po ako. Ano? Aalis ka na. Hindi mo na ba hihintayin magising si Hel? Sabado ngayon, wala siyang trabaho. Aasikasuhin ko pa po kasi ang mga gamit ni Kuya eh. Hindi bale, marami pa po namang araw eh. Sige po, aalis na po ako. Sige. Maraming salamat ulit dito, ha? Wala pong anuman. Ay, nako. Batang to, oo. Kahit ano-ano, basta maisipan niyang ibigay sa akin, binibigay. Sino po ba yung kausap ninyo at ang aga-aga ay naririto sa bahay? Si Senya yun, anak. At alam mo, dumating na pala si Basti na kuya niya. At ang dami daw dala. Heto nga't binahagian na naman tayo eh. Inay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Huwag na po kayong tumanggap ng kahit ano mula kay Senya. Bakit naman, anak? Dahil baka aasa pa siya sa akin. May iba na akong gusto. At hindi si Senya. Ano? Heto ang hirap. Kung may iisang kaibigan sa opisinang pinagtatrabahon, kung nawala, wala akong kasama. Kita. Sir, naririyang ka na pala. Wala si Sofia. Halika na, sumabay ka na sa akin. Hindi mo ba nakakahiya sa mga kasama ko sa trabaho? At bakit naman nakakahiya? Wala na tayo sa loob ng opisina, labasan na. Wala na tayong pananagutan. Sa mga kasamaan ko, siguradong pagchichismisan nila ako. Hayaan mo silang pagchismisan ka. Ang mahalaga, wala tayong ginagawang masama. O tara na, at ihahatid na kita sa bahay ninyo. Aalis ka na? Anong ibig mong sabihin na alis ka na eh? Kararating mo pa lang ngayon? Aprobado na yung petisyon ni na papa sa akin eh. Na nasa Amerika. Doon ako titira. Maliban lamang kung... Kung ano? Kung tatanggapin mo ang pag-ibig ko ngayon. At kahit may ticket na ako papuntang Amerika, hindi ako tutuloy. Ikinalulungkot ko. Pero, nakapagpasya na ako. Wala akong nararamdaman kahit anong damdamin para sa iyo. Kung gano'n, ito na yung huli nating pagkikita. Sana ay maintindihan mo ko, Marlon. Hindi kita mahal dahil may iba na nagpapatibok ng aking puso. Naiintindihan kita. Sana ay manatili tayong magkaibigan sa kabila ng lahat. Oo naman. O paano? Hindi na ako magtatagal. Dahil aayusin pang mga damit na dadalhin ko. Maligayang paglalakbay sa iyong nalalapit na paglalaya. Salamat. Makakaasa ka na hindi na kita gagambalain. Ano? Nang ibang bansa na si Marlon? Oo, mabuti na rin yun para wala nang mangungulit sa akin. Teka, hindi ka man lang nanghihinayang na hindi tanggapin ang alok na pag-ibig sa'yo ni Marlon? Abay, may kaya sa buhay ang pamilya ni Marlon.
May kaya nga sa buhay, pero umaasa naman sa magulang. Aan ko ang pag-abroad niya? Kung wala namang patutunguhan ang buhay niya, dahil sumasandal lamang sa magulang. Sa bagay, tama ka dyan. At malamang, kaya mo binasti na si Marlon dahil sinagot mo na, sir. Tama ba ako? Oo, sana. Ay, hindi ako nagkamiling piliin siya. Hindi ka talaga nagkamaling piliin siya dahil isa siyang responsableng tao. Bukod sa gwapo, mabait, at may matatag pang hanap buhay. Saan ka pa, hindi ba? Yan nga rin ang iniisip ko, kung bakit tinanggap ko na ang inaalok niyang pag-ibig. Napakaganda naman ng lugar na ito. Parang paraiso. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Lahat ng ibinibigay at ginagawa mo para sa akin ay nagugustuhan ko eh. Kulang pa nga yan kung tutusin eh. Dahil gusto ko, yung lagi kang masaya sa piling ko. Mahal na mahal kita, Lita. At wala akong hindi gagawin para sa'yo. Dahil ikaw ang buhay ko. Ako rin, Hale. Ikaw lamang ang nagpapaikot ng aking mundo. Kung ganun, ay ito na sigurang panahong matagal ko nang pinaghandaan. Ano yun? Will you marry me, Lita? Hale? Tatanggapin mo bang alok kong pakasalan ako? Sa palagay mo? Gusto kong marinig sa'yo mismo ang pagtanggap mo sa alok kong pakasalan ka. Hindi kaya ako magsisisi sa huli? Yan ang sinisiguro ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Kung ganon, kailan ka mamamanhikan? Mamanhikan ka agad? Hindi ko pa nga narinig ang pagtanggap mo sa alok kong kasal sa'yo eh. Hindi pa ba sapat na sagot ang pagtatanong ko kung kailan kayo mamamanhikan sa amin? Okay, mamamanhikan ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Anong ka mo? Mag-aasawa ka na. Katakataka pa ba yun, inay? 25 anyos na ako. Ay, sino namang babaeng yan? Empleyada sa opisinang pinagtatrabahuan ko. Ang dali naman. May nangyari na ba sa inyo ng babaeng yan? At bakit minamadali ka niya? Wala pa ho. Bakit kanya minabadali, ha? Hindi naman ho siya ang nagmamadali. Kundi ako. Dahil gusto ko na hong malagay sa tahimik. Ang lagay pala niyan magulo ang buhay mo sa piling ng ina mo. Ganun ba? Inay naman, alam ninyo na hindi yan ang ibig kong sabihin. Bakit nagmamadali? Kilala mo na ba ang babaeng yan? Anong klase ang kanyang pamilya? Taga saan siya? Inay, una, mahal ko si Lita. At kahit ano pang klaseng pamilya mayroon siya, tatanggapin ko. Ganun pa man, para sa ikakapanatag ng inyong kalooban. Galing sa pamilya si Lita na kahit mahirap lamang sila, mabubuting tao naman sila. Ay nako, 25 anyos ka pa lang. Marami pang babae ang darating sa buhay mo. Kaya wag ka sanang magmadali. Pero inay, nangako na ho ako kay Lita na mamamanhikan na ho tayo. O di mamanhikan kang mag-isa mo. Inay, Kung si Senya lang sana ang kakasalan mo, ipapakatay ko na yung baka natin para sa kasal mo. Kaso hindi naman si Senya pala.
Kaya hindi ako makakapunta dyan sa pamamanhikan mo. Pero inay, Ayoko ng ibang babae sa buhay mo. Gusto ko si Senya lang. At kung hindi si Senya ang pakakasalan mo, mamanhikan kang mag-isa mo. Ay, natutuwa ako at kumpleto ang inyong pamilya sa pamamanhikang ito ni Hel. Balae. Ganun pa man. Sabi ko nga dito kay Hel, baka nabibigla lamang siya. Abay, 25 anyos lamang siya. Baka kako hindi pa siya nagsasawa sa buhay binata. Wala na tayong magagawa. Gusto lang mag-asawa Sige. Kung ganun pag-uusapan na natin kung ano ang dapat nating gawin at iplaplano natin maigi yung pagpapakasal nilang dalawa. Ano pa nga bang magagawa natin? Kapwa natin mahal ang mga anak natin. At gagawin natin ang nararapat para sa kanilang pag-iibigan. Oy, tama ka dyan. Balae. Teka, nasaan ba ang anak ko, Balae? May naroon sa kusina. Malamang tinawag niya ang anak ko. Oh, may nariyan na pala sila Yang kasama ni Hel, anak kong babae yan. Oh, anak, may magbigay galang ka sa magiging biyanan mo. Mano po at magandang hapon po. Biglang nilagay sa likuran niya ang kanyang kamay. Inay, abutin po ninyo ang kami ni Lita. Nagmamano po siya. Pasensya ka na, sweetheart, ha? At natulala siguro ang inay sa angkin mong kagandahan. Inay? Inay? Teka, parang nabubukhaan ko ang babae ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga! Inay? Ano yun, anak? Nagmamano po si Lita. Iabot ho ninyo ang inyong kamay. Kahit hindi na. Hindi naman uso ngayon ang pagmamano Kasi karamihan sa mga kabataan ngayon ay mga bastos na. Inay? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanagi. Matutuloy kaya ang pamamanhikan ni Hil kay Lita? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora.
Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.